At dahil naubos na nga ho yung pakain ng mga biik dun sa Andy Feeder, ngayon magre-refill ho ulit tayo. Kaka-refill ko lang ho nung Friday, ngayon ho ay ubos na. Inabot lang ho ng 4 na araw yung isang sakong hog starter sa kanila. Bali 10 ho sila, yung 50 kilos, pang 4 na araw lang sa kanila inabot. Ngayon magre-refill tayo at titingnan natin kung ilang araw aabutin ulit itong isang sakong ito. Nakikita nyo naman po, naglagay kami ng net dyan, tapos may nakalagay na sign ng biosecurity. At bago po namin ipasok ang ibang produkto, kagaya ng mga sako ng feeds, sinasanitize po muna namin yun para iwas virus. Ay! Nadiretso boy! Wala si Kakandayo, kaya ako muna. Panibagong araw, panibagong buhay, kaya ngayon ho ay samahan ninyo ako mag-refill ng pakain ng mga biik. Papagulungin ko na lang rin para. Bago nga po pala ako mag-refill ng Andy Feeder ay sinisigurado ko po muna na ito ay mahugasan para po maalis sa mga natitirang dube na maaari pong makain ng mga biik na pwede pong makasama sa kanilang tiyan. Ngayon ho, magdadako tayo ng mga pupo ng mga biik at napakadami. O dali, tabi! Tabi! Habol kayo ng habol, papakain ko sa inyo to. Malaking bagay po na nakakasanayan nating magdakot muna ng solid waste bago natin to sprayan para po mabawasan ang amoy at hindi po mapuno agad yung ating septic tank. Best practice na rin po ito sa ating pag-aalaga. Nakikita nyo naman ho, dinadakot ko yung mga solid waste kasi kailangan po natin dakotin yun kasi hindi natin yun pwede idiretso sa septic tank kasi mabilis yun mapupuno. So bago ho natin ito pressure washer, dadakutin ho muna natin yung mga solid waste. Kung makikita nyo naman po, mas napapadali na po yung ating paglilinis dahil nga ho, wala na tayong solid waste na i-sprayan. Yan, nagreklamo na ho ang mga biik at gutom na daw ho sila. Kaya lalagyan na ho natin ng pakain yung pakainan nila. Pero yun nyo, ako kinakagat. Bilisan ko daw. Oh, dahil naka-adlib itong program po sila, papakainin lang natin sila ng papakainin. Kaya ho yung mga gayan gutom na. After 3 months, titimbangin natin ang pinakamabigat sa kanila. Kung hindi si Dagol ay yung isa. Bali, 2 na ho ang pinakamalaki diyan. Si Dagol at saka si Baby Giant. Pag maganda ang pakain mo, maganda ang baboy mo. Ari ho si Dagol. Ari si Dagol. Ari si Baby Giant. Tinanin nyo, halos magkasing laki na ho sila. Kakatawa! Pag maganda ang pakain mo, may litsunin ka sa Pasko. Para po sa akin, ang pag-aalaga po ng baboy ay isang malaking responsibilidad. Para ka na rin po nag-alaga ng bata, ng iyong anak, kumbaga. Dahil unang-una iisipin mo yung kanilang kapakanan, kung okay lang ba ang kanilang kalagayan, at kung malinis ba ang kanilang tinitirhan. At kung mamimaintain ba natin ang kanilang kalusugan na dapat sapat yung nutrients na kanilang nakukuha. Dito po ay ika-3 months na ng mga baboy at nakikita nyo naman malalaki na sila at marami na rin silang pumupo. Ngayon po ay maglilinis tayo ng kanilang kulungan para ma-maintain ang kanilang kalilisan. Ika nga ay nakakatuwa at kabibilog nga naman. Yan, dahil malinis na ho ang mga baboy pero wala na ho kaming kakayahang itimbang pa sila kasi hindi na ho sila kasya sa timbangan. Dahil nga po 3 buwan na ang mga alaga naming baboy, balak po namin silang timbangin pero hindi na po pala namin sila kayang kargahin. Ang isang sakong grower po sa kanila ay 2 araw na lang dahil nga po 10 sila. Sinasabi ko naman sa inyo, grabe kami magmahal sa mga alaga namin. Nilagyan pa po namin ng electric fan para mabawasan po yung init na kanilang nararamdaman dahil nga ho, sobrang alinsangan sa pakiramdam kapag ho tanghaling tapat dito sa kanilang kulungan. Ngayon, balak ho namin timbangin yung mga baboy isa-isa. Kagaya ho ng una namin ginawa. Ngayon ho, hindi na namin sila kayang buhatin. At hindi na ho sila kasya sa timbangan. Kaya ang estimate ho namin na timbang sa kanila, yung pinakamalaki ho sa kanila ay nasa 60 kilos na. 50 to 60 kilos na ho ang timbang ng mga baboy ngayon. Kasi sila ng palaki, alam naman panapakain mo paliit. Siyempre palaki yun. Tsaka magmanifest ka na lang na yung timbang ng baboy mo ay gayo na, papalaki na. Kumbaga ay aabot ka ng 100 kilos para, you know, para naman tayo ay may panghanda sa Pasko. I-update ko na lang ho kayo kapag kaaray may bubong na. Siyempre ho, paunti-unti lang muna. At itutur ko ho kayo kapag kaya ni may bubong na para hindi tayo mababasa ng ulan. Ari ho ay elevated patio area. Kumbaga ho, mas pinaganda. Hindi naman pinaganda, parang mas modern na ho yung style para ho hindi na ako mahirapang maglinis. Kasi pag pumasok ho ako doon, binubugbog ako ng mga baboy. Ayan, salamat ho palagi sa panonood ng aking mga videos, ng aming
aming videos ng aking kapatid na si Ate Batang at saka ni Paring Dayo. At salamat po palagi sa suporta at God bless po.